Welcome back mga boss, at may gagawin tayong Sakura 735, pero ano po to, upgraded na yan, no? Hindi po ako nag-upgrade nito, kumbaga pina-upgrade to ng may-ari doon sa probinsya ata nila. So itong transformer, yung dating 45045 ay ginawang 65065, tapos pinatay na rin yung mga preamp sa ano. Yan, volume na lang yung nilagay, ayan o, dalawang volume na lang. Then, ang naging problema nito, sabi niya humina daw ang tunog o ano. Pero napansin ko dito nung binuksan namin to, tama yung pagkakalala ko, pinakita ko sa kanya na hindi na maganda ang kondisyon ng amplifier na to. Unang-una, madumi na, tapos may mga sira ng pyesa. Katulad niya, no, may pumutok na capacitor, ayan. Tapos yung katabi naman niya, yung 551, ayan, no. Yung 551 wala na yung ano, wala na yung paa, wala na talaga yung katawan, iwan ko dito. Ayan. Ayan. Tapos may mga kunting kalawang. Ito yung dinagdag na transistor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos 8 din sa baba, 8 din sa baba, bali 16 plus another ano, 8, bali ano, 24 pieces na transistor. Yung capacitor naman niya nilipat na dito kasi babangga na eh. Kaya lang bloated na. Kinausap ko yung may-ari na nagsuggest ako na palitan, pero sabi niya wag na kasi okay pa naman. Pero ko titingnan ko pa rin yan at kakausapin ko ulit siya kung papalitan niya o hindi. Ngayon kung masasakripisyo yung ano, magkakaroon siya ng problema sa ano, magiging sanhi siya ng problema, kakausapin ko muna uli yung customer. Ngayon kung ayaw niya talagang papalitan yan, kung sakaling magka-problema yan na ang dahilan ay capacitor, labas na ako doon. Kumbaga, kung sakaling ayaw niya papalitan yan dahil gumagana pa naman, sabi niya gumagana pa naman, tapos nagka-problema, nasira, nag-open or talagang nag-leaky na yung capacitor kasi lobo na eh. Tapos nagka-problema, nasira yung mga power transistor, labas tayo doon. Mas maganda yung ano, may disclaimer tayo bago gawin. Ang problema nito, hindi na rin nagsiswitch yung relay, parang dinirekta na din ata ng ano, ng gumawa. Dinirekta na din ata ng ano. Hindi yung nag-upgrade, kasi pagkatapos ng upgrade nasira to, tapos pinagawa daw niya. Yun na ang problema, hindi na gumagana yung relay. Pag inon mo daw yung power, lalagatob yung speaker. Kasi parang hindi na nga nagagana rin yung relay, parang nakadirekta na. So double check natin yan, kakalasin din natin yung ano yan, yung mga wiring dyan. Tapos itong dito, yung ano, dito na yung pinaka speaker out, pero hayaan na lang daw din to. Nabubulol ako, hahayaan na lang daw to. Then ito yung dalawang input, dito daw ang gagawing pinaka input nya. So kalasin muna natin yan, then update tayo. Okay mga boss, so ito na, bali ang gagawin natin dito ay itong area na to, hindi naman to gagamitin na, hindi na natin yan papakialaman. Pero dahil papaganahin natin tong relay kasi hindi daw nagsiswitch to. Ano ba nangyari? Tingnan nga natin. Bakit ano? Hindi naman nakadirekta. Sabi ng may-ari hindi daw gumagana yung relay. Hindi naman siya nakadirekta, yun pa rin naman eh. Ano ba nangyari? So ito yung pinaka ano yan, ano na pala yung traces, oh. Ayusin na lang natin yan. Tapos ito yung supply niya, capacitor. Sinubukan din ano, baka din ano, ito. Baka ang ibig sabihin ng may-ari madali mag-switch, ano to, may nagdikit pa dito. Para saan yan? Ewan ko kung saan yan, sa pan ata yan, oh. So may ginawang paraan dito, siguro ginamper na lang yung ano. Hindi siya nakadirekta, pero pag inon mo, ang nangyari dito, nagsiswitch agad yung relay siguro. Ganon siguro yung pinaka problema niya. So nagagalaw-galaw ay. Dahil maluwag, nagagalaw-galaw dito, natampered na yung ano. Natampered na yung pinaka ano niya. Pero saka na yan. So ayusin natin itong relay, kailangan may delay. Yun ata ang ibig sabihin ng may-ari. So okay naman ata yung fuse niya, yung diode may alog na kunti. Tapos ito
So dahil mukhang nagtitipid yung may-ari, kung pwede pa naman to, ayusin na lang natin. Tapos yan, sumabog yung capacitor. Anong value ba yan? 4.7. Tapos check natin to kasi mukhang kinalawang na dito. Yan, tapos dito rin may mga kinalawang na rin na parts. Diyan. Ito yung mga ginawa. Pero sa dulo na yan, huwag masyadong excited. Sa dulo na natin yan tirahin. So kalasin muna natin to dito lahat para mahugasan natin mga boss. Mas masarap kasi mag-repair ng malinis. Pati itong pan isama na natin. Tanggalin natin yan dahil isa lang naman yung dito, wiring. Kalasin natin to, tapos ayusin natin yung wiring ng pan para isang connection lang siya para malinis. Ganon din dito kasi kung titingnan nyo yan, magkasama lang sila pa. Yan dyan. So para maayos, may mga yan, yung mga minodify dyan, tingnan na lang natin yan. Okay, so kalasin muna natin to, tapos medyo dry na din yung silicone compound. Lalagyan natin ng panibago yan. Tsaka titingnan din natin kung paano yung wiring connection nila dyan, kung tinap lang ba nila doon sa Okay, update ko na lang kayo pag nalinisan na natin to. So kalasin ko muna tong mga boss, ito na yung board at umpisa na natin. Nahugasan ko na pala to. Kung sa tingin nyo mukhang hindi pa malinis, dodouble pa natin yan. Pero wala na dito yung mga alikabok. Tapos yung mga transistor, ulitin ko lang siguro to paghinang. Kasi napansin ko dito yung gumagalaw nga, ayan natampered na yung board. Ayusin na lang natin pati ito. So kakalasin ko muna tong mga power transistor dito sa baba. Dito naman sa taas, okay naman lahat. Kada isang hilera pala, isang isang number lang. Pero dalawang channel yan. Halimbawa ito, puro siya A1943 yan. So nahati siya. Yung block na to ay para sa isang channel, yung block na to para sa isang channel din. Ganon din naman itong sa baba ata, ito yung sa 5200. Yan. So ginawa nila nag-upgrade para yung supply isa na lang, tapos isang supply din dito. Kakalasin din natin yan, tapos i-double check ko dito yung mga pisa-piyasa pa na may kalawang. So linisan muna natin kasi kailangan malinisan din tong board. Maayos natin yan. Tapos try ko din ayusin din yung wiring para mas ma-organize ko pa. Tapos yung dito namang sa relay, alamin ko kung bakit ginamper na lang dyan ng resistor. So bypass na lang yung switching transistor para sa relay, para pag on switch agad yung relay. Okay, update tayo mga boss, update. So dito sa napalitan ko na lahat pala ng resistor yan. Dito na-check ko na may mga transistor, okay pa naman. Dito yung sumabog na capacitor napalitan na natin. Tapos yung coil na ayos na natin, pati yung dalawang 10 ohms pinalitan na natin mga boss. So naayos na natin dyan. Tapos yung nakalagay dati dito, hindi pa natin ito nalilinis. Yung nakalagay dito na resistor, tinanggal natin. Kaya pala nagka-problema to sa relay. Kasi napansin ko dito, di ba? Itong dalawang transistor na kasi na to, yan. Yan, tsaka ito. So ito sunog halos paano lang natira. Tapos sabog tong capacitor, ito ba yun? Ay, itong kabila at ang sabog yan, sabog. Kasi mga boss, nag-short na rin pala yung diode yan. Yung diode na yan napalitan na natin 4148. Ito yung ilagay muna natin sa stand yung camera. So pakita ko sa inyo na nakita ko na shorted na yung ito yung diode. Pag tinistor mo yan, dapat one way lang. So nangyari, hindi kita ba, ilagay natin dito. Ayan. So pag tinistor mo may palo, pag binaligtad mo dapat wala. Ayun, shorted na siya mga boss. Kaya pinalitan natin. Ito yung dahilan siguro kung bakit nagka-problema din sa relay. So yung OCP kasi para yan sa sa overcurrent protection. Tapos ang dalawang diode na nagsasalubong kada isang channel, papunta din yan dito sa sensor ng relay. Kung susumbahin nyo, papunta din dito yan. So sa mga naman, na-check na natin yung mga resistor na may kalawang, mga transistor, inayos na natin yung hinang. Kaya lang may kulang pa ako na dalawa
mga boss. So kulang ako dito ng 1.8 at saka ano, ganito ang kulang ko, 1.5 at saka 1.8. So upgraded na kasi to, kaya mapapansin nyo iba na yung nakalagay oh. Yung dati kasi dito 1K lang, ginawang 1.5. Yung 560 ginawang 1.8. May listahan tayo niyan, ipapakita ko sa ano pag nagawa na natin. So okay na to, pati yung mga jumper dyan kung mapapansin nyo, makintab na yung ano, yung mga jumper ayos na kasi kinalawang yung ano yan. So ayan mga boss, update ko lang kayo kung ano, kasi bibili pa ako ng resistor mga boss. Update lang, kinulang pa tayo ng pyesa dito pero naibalik ko na yung mga dapat ibalik dyan. Tapos dinagdagan ko na lang ng support pa dito sa gitna kasi wala yan dati, so naglagay tayo ng panibago dyan. Bago na rin yung mga silicone compound yan o yung pinaka thermal paste nya, tawag kasi sa amin dati no. Makalumang tawag ata, silicone compound. Thermal paste na ngayon. Ito ngayon naman ni-rewiring ko ulit yung ano. So hanggang dito muna ngayong araw kasi ano na magti 12 midnight na, pahinga na muna tayo, tapos bukas naman dahan-dahan. Ngayong araw pala mga boss ay hindi ako nakapagbukas ng shop. Kaninang umaga nagising ako mga 7:30, tapos mga alas 9 bumalik ako sa pagkatulog. Epekto ng ano ginawa kong speaker. Hindi naging maganda yung ano kondisyon ng katawan, kailangan itulog para ano. At okay naman yun kasi kung hindi ko tinulog yun baka hindi rin ako makatabaho. Yan, update ko na lang kayo. Itong ano pala, try ko kung ano, pupunta ako sa Dico sa ano Marcos Highway, kung ano mayroon naman tayong bike na, try natin bumili doon, baka maisaglit natin. Okay, itong wirings naman inayos natin, inagayos natin para sa isang channel, yung supply hiwalay. So ayusin ko na lang yan. Update tayo pala dito mga boss sa ginawa nating ano amplifier. Hindi ko pa na ibabalik yung terminal. Yung dito na rewiring na natin yan, ayos ko na yung wiring yan, nandyan na pati dito sa supply. Yung mga papalitan pyesa dyan, nakabili na ako, ayan ikakabit ko na nga, pero sabi ko i-update muna namin kayo. Ito yung isang resistor, lumang modelo ang nakuha ko, 1/2 lang to pero lumang modelo na 1.8 para dito. Yan, diyan natin ilalagay. So okay na yan, na double check na natin yung mga pyesa. Pagkatapos nito ibabalik ko na lang doon sa ano din, susukatan ko ng biasing. Yung capacitor kasi tamang duda talaga ako dyan, palitan ko muna, baka ano mahirap na, baka madisgrasya mga boss. Saka titingnan din natin kung magsiswitch na yung relay. Yan, so yun lang, pasensya na pala sa may-ari nito, medyo na delay. Nagkaroon kasi ng mga naging abala kasi ako sa ano, sa mga inaasikaso kong pang pamilya. At nagka-problema din yung tiyan ko na hindi, ewan ko, minsan sumasakit, kaya pag sumasakit talaga hindi ako nakakapagtrabaho. Kaya ayun, na-delay siya. Na-delay, may mga inayos lang tayo ng mga dapat unahin, na mas importante po kasi sa akin yung sitwasyon ng pamilya bago yung repair. So kaya ayun, na-delay siya. So tingnan natin, baka matapos natin to ngayon o bukas. Ngayon kasi gabi na at magkakabit ako ng pyesa. Nakarang araw ko pa binili yan, yung resistor at saka ano, ibang pyesa doon sa Dico. Assorted ito yung mga nabili ko, string cable tube at saka terminal. So yan lang muna update ko dito mga boss. So tinanggal ko muna tong ano, pinaka supply dito galing sa baba. Tapos yung capacitor, nagpalit muna tayo ng capacitor na ano, na walang problema, yung ayos. Yun muna kasi yung isa talaga, yung dati bloated. Yung board na to ay hindi po akong gumawa niyan, dati nang ganyan yan. Winiringan na lang natin ng panibago, tinanggal natin yung wiring na dati. So ang problema dito, parang hindi normal yung bias niya mga boss. Pero pinadaan ko naman ng test valve. Ayan o, test muna natin. Iilaw, tapos bababa naman. So ibig sabihin walang ano. Kaya lang pag tinest ko dito, halos walang bias. So tingnan nyo, ganun yung kabila. Ayan,
66. 06 yan. May problema sa ano, sa biasing niya mga boss. Dahan-dahan lang. Ganun sa kabila. Lahat ng ano dito. Yan. Inisa-isa ko na yan. Yan. Inisa-isa natin para ano. Ayan o. Yan. So hindi ko na kasi to tinisting nung ano, ang ginawa ko dito, kinalas ko na agad. Patayin muna natin. So nagawa naman natin yung dapat gawin dito. Yung proseso naman ng pagkalas nito, hindi naman basta yung kinalas mo lang lahat. So paisa-isa lang dito. Yan, isang linya na yan, kinalas natin. Chinik yung mga may kalawang, tas yung walang kalawang, at okay naman, binalik natin. Chinik yung mga transistor, tas binalik according sa position. Ganon din to. Ganon din hanggang sa ano. So yan nga napalitan natin na may kalawang. Yan, hanggang sa na-kumpleto natin. Ang problema, bakit ganon kababa ang bias, parang halos wala. So anong gagawin natin dito? Ngayon, dito muna tayo sa bias spreader na transistor. Yan, kabilaan. I-double check natin yan. Tapos yung mga resistor nya, try din natin ibalik muna sa pinaka original na value. Tapos susukatan natin. Hindi ko muna kinabit yung dito, pero naka-prepare na yan. Para ano, wala namang problema sa mga power transistor, pero i-double check ko pa rin yan mga boss. So ano bang gagawin natin dyan para makasiguro? Check muna natin itong mga transistor na to, tapos yung resistor. Bakit ganon? Bakit ganon yung biasing nya? Mahirap kasi pag ganito mga upgraded talaga. Minsan nakakaroon ng ano. Hindi naman ako nag-upgrade nito. So hindi ko alam kung saan ang pinagkopyahan nito, pero try natin, baka mayari natin. Hindi tayo dito sa ginawa natin ngayon, naka 0.3 biasing lang yan. At pinost ko dun sa FB page ko about sa problema nito. At maraming salamat sa mga viewers o followers ko na mga veteran tech o mga mas may alam kaysa sa akin. Pinaliwanag nila sa akin na ano, natutunan ko din doon na may mga disenyo pala na ganito na zero bias. Kumbaga class B yung ano style, parang ano kumbaga sabi ni Kuya Tony Tixon na class B yung design nito, Deeper class B. Yun din naman ang paliwanag ni Bro Marco. Ayan na ano, ganon. So ngayon, kinabit ko muna ng ano kasi nag-chat-chat din kami at naliwanagan din ako sa mga ano explanation nila. So nakakuha naman ako ng ano, ng kaalaman. Yun ang kinagandahan sa pagbablog. Hindi lang yung nagbablog ang nag-share ng kaalaman. Ako din mismo nakakuha ako ng dagdag kaalaman. Base na rin sa mga comment. Kaya malaking pasalamat sa akin yan. Bago ko lagyan ng speaker, check muna natin kung okay ang ano, nakasit tayo sa AC. Kung okay yung galaw-galaw ng tester. Papalo yan pag tutunog, bubuluman natin. So on ko na muna. Ayun, nawala. Nasa dulo yung set natin. Yung relay, ayun, gumana na. So bubuluman natin, gagalaw-galaw to dapat. Ayun. Okay. So ilipat naman natin dito sa kabila. Yan. Yung maganda eh. Tapos itatry ko din to na ibalik sa zero bias kung ayan, gumagana na rin. Yan, volume, yan. So patayin ko ulit, tapos lagyan ko ng speaker. Tika lang mga boss. Mga boss, 0.5, 0.3 yung biasing. Okay na yan. Yan, nakakabit na yung speaker. Then nililipat ko dun sa kabila. Konti ka lang, o kasi ano eh, kailangan isabit ko na lang dito yung camera. So baba muna natin yung volume, nakababa muna to. Yung mga potentiometer, yung volume sa harapan, napalitan ko na din yan. Then susubukan ko din yan mga boss na ano, ibabalik ko yung sa zero biasing kung sakali. Hindi ko muna kinarga yung speaker dito na ano, kinik ko muna sa tester kasi mahirap na, baka madisgrasya yung ano ko, yung speaker ko, sobrang liit pa naman nun. Iniingatan ko.
Yan, volume natin. Okay. Yan, okay na. Yan, yung mayroong bias yan. Okay. So okay na siya mga boss. Yung yung binalik natin sa dati yung biasing niyan. Then i-upload ko muna ng reels para ma-update din naman yung mga viewers ko doon sa FB. So dito na yung last part ng video natin. Ano yung huling ginawa natin dito? Kinabit ko na yung pan, pinalitan ko kasi may bungi. Ayan hindi ko napansin na may bungi pala siya. Then inayos na natin bahagya yung wirings. Ayan, pati ito okay na. Yung input pala nito ganito, PL. Yan ang gusto kasi ng ng may-ari na dyan daw ikabit. Tapos wala na yung pan. Ayan, inayos na natin. Tumutunog na to. Yan. So far, binalik ko sa pinaka dati niyang estado na zero bias. Yan. Andun yung pinaka pyesa niya, yung resistor niya. Yun talaga. Tapos yung diagram naman kung ano mga binago dito, i-upload ko na lang sa next video kasi baka mahaba na masyado. Yung harapan dyan, wala na yan mga boss, hindi na gumagana yan, dinisable na ng unang gumawa yan. At ganun din naman ang sabi ng customer, kaya dito lang tayo nag-focus sa medyo nahirapan din ako kasi hindi ko agad to natapos. At yung mga dyan, mga ginawa natin, may nakuha na naman akong panibagong kaalaman sa amplifier na to. So muli, hanggang dito na lang yung vlog natin mga boss, at abangan nyo yung pag-upload ko ng diagram nito. Actually ginawan ko na yung explanation nito. Abangan nyo na lang, pagkatapos nito sunod ko na agad kung So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa customer at nagtiwala sa atin. Kahit nahirapan tayo, nagawa naman natin. Medyo na-realize ko lang dito na pag mag-repair pala ng mga ganitong amplifier na upgraded na, hindi siya katulad ng ordinary na amplifier na i-repair mo lang ng dito kasi medyo iba na talaga yung niya. Medyo mas mahirap kaysa sa yung dati niyang estado. Pero so far naging success naman. At maraming salamat mga boss. God bless po sa ating lahat.